Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Sigil sa kuryente ng Meralco bababa ngayong Enero, subalit babayarang kuryente sa Pebrero at Marso maaring tumaas dahil sa maintenance shutdown ng ilang mga planta. LTFRB nagsagawa ng dry run sa mga temporary premium point-to-point double-deck bus. Long-term premium point-to-point bus service franchise ia-award ng LTFRB sa mapipiling bus operator ngayong buwan. Public interview sa mga kandidato bilang maestrado ng Korte Suprema nagsimula na ngayong araw. Nominasyon ni Justice Secretary Benjamin Caguioa tinutulan. Philippine National Police maglalagay na ng maraming COMELEC checkpoint sa iba't ibang lugar sa bansa simula sa Lunes. Malacanang hindi idinitalye ang dahilan ng pagtatalaga ni Pangulong Aquino ng bagong hepe ng Bureau of Immigration. Nuclear test ng North Korea, mariing kinundina ng international community. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ikapito sa buwan ng Enero taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo, gayon din sa ating live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna, bagong balita! Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaking sugatan sa banggaan ng dalawang motorsiklo sa Cebu kaninang umaga. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nakaupo pa sa gilid ng kalsada nang madatna ng UNTV News and Rescue Team si Julieto Pizana Dijamon sa South Properties Road sa Cebu City kaninang alas 8:15 ng umaga. Binigyan ng pangunang lunas ng grupo ang tinamo nitong sugat at gasgas sa kaliwang braso at kamay. Nilagyan rin ng bandage ang kaliwang paa ni Dijamon dahil sa labis na sakit at pamamaga nito. Ang Cebu City Emergency Medical Service na ang nagatid kay Dijamon sa ospital. Ayon sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, pagliko pa kaliwa sa U-turn slot ni Dijamon ay bigla siyang nabangga ng motorsiklo na minamaneho ni Jovan Escabillas. Nangako naman si Escabillas na sasagutin ang gagastusin sa pagpapagamot ni Dijamon. Kasamang Cebu News and Rescue Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Tulong muna, bagong balita! Sinubukang ibiyahe ngayong araw ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB ang kauna-unahang double-deck bus sa bansa na gagamitin sa temporary premium point-to-point bus service. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Bianca Dava. Bianca, ano ba to? Magandang hapon nga, Attorney Reg, at sa ating mga viewers. So, Attorney Reg, bagamat tapos na nga ang holidays, ay tuloy-tuloy pa rin ang operasyon nitong premium point-to-point bus service ng Department of Transportation and Communications o DOTC. At matapos nga makatanggap ng magandang feedback mula sa mga pasahero sa kanilang naging operasyon noong Disyembre, ay nagpasya itong DOTC na i-extend o palawigin pa ang special permit ng bus charter company na Frolic Tours. Ito ang operator ng mga premium bus. So ito nga ay upang makapagbigay pa ng mas mabilis at komportableng biyahe sa ating mga commuter at mapaluwag pa ang daloy ng mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA. So ngayon, Attorney Reg, pakinggan muna natin ang sinabi ni Mr. Robert C. na Senior Advisor for Planning ng DOTC tungkol sa mga feedback ng mga commuters na gumagamit nitong premium bus. When we surveyed the passengers, this is what they told us. They would use it again and again
and they would recommend it to a friend because they find it convenient. So kaninang umaga nga, Attorney Reg, ay nagsagawa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng dry run sa kauna-unahan at temporary premium point-to-point double-deck bus mula sa SM North EDSA sa Quezon City hanggang sa Glorieta 5 sa Makati City. So ang double-deck bus na ito ay may haba na 12 meters at may taas na 3.9 meters. Ang double-decker ay mayroong 53-seater capacity sa taas kung saan mayroong 4 na reclining seats bawat row. Ito nga ay air-conditioned, Attorney Reg, gumagamit ng Euro 4 fuel. Isa itong clean alternative fuel at may mababang floor entry at free Wi-Fi. Samantalang doon naman sa baba ay mayroong luggage compartment at ang VIP lounge na may sariling refrigerator, TV, ayan sa ating mga screens, TV at video cassette at sariling restroom. Ayon nga kay Frolich Tours CEO Chris Bauer, maglalagay pa sila ng mga upuan at wheelchair and foldable or retractable ramp para naman sa mga pasaherong buntis, sa mga senior citizens at sa mga taong may kapansanan dito sa mga double-decker bus na gagamitin naman sa permanent P2P bus service. Pakinggan po natin si Mr. Chris Bauer. The new deliveries of the buses for the P2P will arrive by March, April 2016. For the moment, all passengers can ride. We also give access to wheelchair riders, but right now in the case the wheelchair rider would be transferred from our personnel into the bus and we would store the wheelchair on the rear luggage compartment for the moment, for the time being. Okay, so dito nga sa point-to-point bus service, maaari lamang magsakay ng pasahero ang mga premium bus sa mga itinalagang bus terminal sa Quezon City at Makati City at magbaba ng mga pasahero sa mga designated bus stop sa dalawang syudad. So from the term point-to-point, wala itong stops, Attorney Reg, non-stop siya. So from point A to point B lang without any stops. So 3 ruta ang tinatahak ng mga premium bus. We have mula sa SM North EDSA sa Quezon City hanggang Glorieta 5. Yan nga ang kanina ang idinry run namin kasama ng LTFRB. Mula Trinoma Mall hanggang Park Square Terminal sa Ayala Center at mula SM Mega Mall hanggang Park Square Terminal. Samantalang nagkakahalaga naman ng 40 hanggang 55 pesos ang pamasahe depende sa distansya o layo ng ruta. Alas 6 ng umaga ang first trip ng mga premium bus mula Quezon City at alas 8 ng umaga naman mula Makati City habang alas 11:40 o 11:40 ng gabi ang last trip mula Quezon City at alas 10 ng gabi mula Makati City. So every 30 minutes, Attorney Reg, ay mayroong umaalis na isang premium bus sa bawat bus terminal. Samantala, hanggang Enero 22 na lamang tatanggap ang LTFRB ng mga aplikasyon at requirements mula sa mga bus operator na nais mag-operate bilang premium buses sa ilang P2P routes. Narito po si Chairman Winston Hinez. Nagpahayag na po ng interes ang Jamliner, ang RRCG, ang Air 21, ang G-Liner at kahapon ay marami pa ring mga dumalo na inaasahan namin na sila ay mag-participate din. I-award nga ng ahensya ang permanent o ang long-term P2P bus service franchise sa mga mapipiling bus operator bago matapos ang buwan ng Enero. At for the information of everybody lang, ang premium point-to-point bus service ay isa lamang nga sa mga paraan ng Department of Transportation and Communications at LTFRB upang hikayatin ang mga car owners na gumamit ng public transport. Ito ay upang makatulong din sila sa pagbawas ng mga sasakyan sa lansangan. Bianca, mukhang napakaganda nitong proyektong ito, no? Pero ang tanong ko, Bianca, syempre, magdadagdag ng mga bus sa kalsada ng EDSA. Ngayon, ano ba ang balak gawin ng LTFRB doon sa karedundant o kaparehong ruta nitong mga premium buses na ganito? Balak ba nila na wag nang i-renew yung mga prangkisa na yon, i-cancel na yung mga prangkisa na yon, na mga lumang bus na tumatakbo sa kaparehong ruta na to? Wala namang, according kanina kay Chairman Winston Hinez, maliban sa ongoing nga na phase out ng mga old na mga buses and jeepneys na, ay wala namang babaguhin doon sa mga bus na nagta-travel ng mga routes na katulad nitong temporary premium point-to-point double-deck buses natin or kahit hindi double-deck, kahit yung mga single-deck buses lang. So,
it's still going to be the same. So although yun nga sinabi nyo kanina, Attorney Reg, na magdadagdag nga ng mga buses sa EDSA, pero ang sabi naman dito ng LTFRB at DOTC, bagamat magdadagdag nga ng mga buses sa EDSA, ay mababawas naman ang mga private cars naman. Yun. Tapos, huling katanungan, Bianx, no? Doon ba sa mga yung mag-a-apply ng mga bagong prangkisa? Kanina, ang dami nang nasabi ni Chairman Winston Hines. Ito ba yung balak tahakin ng karamihan sa mga bus operators na palitan na yung mga buses nila ng mga gantong mga bagong buses? Mga lumang buses nila to bagong buses? Actually, Attorney Reg, yan din ang sinabi kanina ni Mr. C, na it's about time daw na mag-level up na rin sa quality or sa standards ang ating mga buses ngayon, ang mga bus operators natin. So, it's also a way of them for inviting din yung mga bus operators na, tama nga, nagayahin ang ganitong klaseng sistema katulad nitong mga premium buses na ito, Attorney. Maraming salamat, Bianca Dava, para sa ulat na yan. Sa ibang balita, bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Enero, ngunit maaaring tumaas naman sa Pebrero at Marso. Ito ang balita ni Monokson. Bababa ng 21 centavos kada kilowatt-hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan ng Enero. Ayon sa Meralco, bagamat tumaas ang bentahan ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM at sa mga Independent Power Producers o IPP, nabawi naman ito sa pagbaba ng taxes at transmission charge. Bumaba ng 2 sentimo kada kilowatt-hour ang tax at maging ang transmission charge. Hindi naman gumalaw ang distribution charge at metering charges ng Meralco matapos itong bumaba noong nakaraang taon. Nakatulong rin ang ibinalik na outage allowance ng mga power plant. Kapag hindi nauubos sa mga planta ang kanilang allowance para sa isang taon, ay ibinabalik nila ito dahilan upang magkaroon ng maraming supply pagpasok ng Enero. Sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt kada buwan, magkakaroon ng 41 pesos na bawas sa singil sa kuryente. 61 pesos sa 300 kilowatt, 82 pesos sa 400 kilowatt at 103 pesos sa 500 kilowatt na konsumo kada buwan. Subalit sa mga susunod na buwan ay maaaring mag-normalize na ang outage allowance kasabay ng pagsasagawa ng maintenance shutdown ng ilang mga planta na maaaring magdulot ng pagtaas sa singil sa kuryente. Simula rin sa Pebrero, 3 planta ang may schedule outage at 2 naman sa Marso. Sakaling magkaroon ng schedule outage, apektado nito ang presyo ng kuryente. Inilipat na ng mga planta ang kanilang scheduled maintenance ng Pebrero at Marso upang hindi matapat sa eleksyon sa Mayo. Maaaring magkaroon ng pressure for prices to adjust as well correspondingly. At the same time, meron hong mga scheduled outages sa mga planta na na-lamp up ho noong first quarter of this year at third quarter also of this year. Ang medyo in-spare hold from the scheduled outages is the second quarter of 2016 kung saan papasok na ho sa eleksyon. Tiniyak naman ang Meralco na magkakaroon ng sapat na supply ng kuryente sa darating na eleksyon sa Mayo. Dagdag ng Meralco, ayon sa kanilang datos, buwan rin ng Mayo nagsisimula ang pinakamataas na konsumo ng kuryente dahil sa panahon ng tag-init kasabay ng El Nino. Sa second quarter naman, lalo na yung buwan ng May, yun yung peak of consumption kasi dahil summer na nga, tapos binabantayan pa natin yung effect ng El Nino. Normally, based on historical patterns, the demand for power, especially in the Meralco area, is at its highest during May. So that is the time that the period that we're monitoring and trying to prepare for. Makikipag-ugnayan na rin ang Meralco sa mga participant ng Interruptible Load Program o ILP upang makapaghanda sa summer season. Ang payo ng Meralco sa mga customer, ugaliin ang pagtitipid sa kuryente upang makatulong na mapanatili ang sapat na supply nito. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Naghahanda na ang Armed Forces of the Philippines at PNP sa pagdating ni Pangulong Benigno Aquino III sa Davao City bukas. Ito ang balita ni Joey Domingo. Nagtalaga na ang AFP-PNP ng kinakailangang security forces para sa pagbisita ni President Aquino bukas sa pagpapasinayan ng isang power grid dito sa Davao City, partikular sa Barangay Binugao, Toril, Davao del Sur. Ang pagpapasinaya ng power grid na ito ay pagtugon sa suliranin ng Mindanao sa kakulangan ng supply sa enerhiya.
Tungkol naman sa agam-agam hinggil sa seguridad, tiniyak ng Philippine National Police sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines na sapat ang magiging presensya ng mga pulis bukas para sa seguridad sa gagawing pagpapasinaya ng nasabing power grid. For the additional deployment, yung sa security, manggagaling po yan from Davao del Sur, PPO, from DCPO, RPSB, and some of the members from the AFP. Humigit kumulang 500 tauhan ng PNP ang nakatalaga sa lugar kung saan magtutungo ang presidente. Boundary sa Davao del Sur and Davao City, so ang Davao del Sur will also provide security personnel to be deployed also in the place. Nakatakdang dumating bukas ng umaga ang presidente dito sa lungsod at agad namang susunod ang gagawing pagpapasinaya ng nasabing power grid. Mula dito sa Davao City, Joey Domingo, UNTV News Worldwide. Pipilitin ng pamahalaan na magkaroon ng sapat na supply ng kuryente sa Mindanao Region lalo na sa panahon ng eleksyon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tinawi ng Malacanang ang pangamba ng publiko sa posibilidad na lumala pa ang power shortage sa Mindanao Region dahil sa pagpapasabog sa mga transmission towers sa Mindanao Region. Noong nakaraang taon, 16 na tower ng NGCP ang binomba ng mga di kilalang tao. Our lines are under attack. We had 16 towers bombed last year. And another is that we're really having right-of-way issues. And these right-of-way issues with uncooperative landowners. Ayon kay Presidential Communication Operations Office Secretary Sunny Coloma, target ng Department of Energy na sa kalahatian ng taong 2016 ay madagdagan pa ang power capacity ng Mindanao ng 600 megawatts. Sinabi ng Malacanang, bukas papasinayaan na ni Pangulong Benigno Aquino III ang 300 megawatt base load power plant sa Davao del Sur. Sa ulat din ng Department of Energy, nakikipagtulungan na ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang higpitan pa ang pagbabantay sa mga transmission tower at maresolba ang anumang isyung nakapaloob dito. Also, according to Secretary Monsada, on the bombing of transmission towers, the operations of 14 out of the 15 towers have resumed. The provincial government of Lanao del Sur, led by Governor Adyong, is working with other concerned local government units as well as the National Grid Corporation of the Philippines to beef up security for these transmission towers and to address right-of-way issues with landowners where these towers are located. Sinabi rin ni Coloma na pipilitin ng pamahalaan na gawin ang lahat upang hindi magkaroon ng problema o makompromiso ang darating na eleksyon dahil sa problema sa supply ng kuryente sa riyon. Kasama yan sa programa ng Department of Energy, no, yung pagtitiyak na mayroong sapat at maaasahang supply ng kuryente, lalong-lalo na sa panahon ng eleksyon. Una na ring inihayag ng COMELEC na pinaghahandaan na rin nila ang worst case scenario sakaling mawala ng kuryente sa ilang lugar sa bansa sa mismong araw ng halalan. Ayon sa poll body, kahit walang kuryente ay may backup batteries naman ang mga vote counting machines na tatagal ng maghapon, bukod pa ang mga nakaantabay na generator set. Ipinaliwanag naman ng National Grid Corporation na malaki ang posibilidad na magkakaroon ng sapat na supply ng kuryente hanggang mag-eleksyon sa Mayo sa Mindanao. Nakamonitor at nakahanda ang NGCP sa darating na eleksyon, 24/7 silang nakabantay ngayon sa mga transmission lines. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Samantala, umaasa naman ang isang grupo ng mga guro na maipapasa ang panukalang hindi na mandatory ang pagtatrabaho ng mga teacher sa tuwing may eleksyon. Ito ang balita ni Victor Cusare. Tingin ko sa panahon ngayon hindi naman kailangan na sapilitan pa ang election service. 4 na buwan bago ang national elections, umaasa ang Alliance of Concerned Teachers na maisa sa batas pa rin ang panukala na hindi na mandatory sa mga guro ang magserbisyo sa halalan. Ayon kay Representative Antonio Tinio, kahit gawing voluntary na lamang ang election duties para sa mga public school teachers, hindi pa rin magkukulang ng mga guro na tutulong sa COMELEC sa pangangasiwa sa halalan. Kadalasan yun ang dahilan kung bakit ayaw na mag-serve ng mga teachers. Dahil bukod dun sa peligro sa ilang mga lugar, ilang mga kaso, yung possibility ng
election-related cases na kahit matagal lang tapos ang eleksyon, naharapin pa yan ng mga teachers. Pasado na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukala na gawing voluntary na lamang ang pagseserbisyo ng mga guro sa halalan bilang Board of Election Inspectors. Nakabinbin naman sa plenaryo ng Senado ang katulad na panukalang batas. Naniniwala si Tinio na may sapat pang panahon upang maisabatas ang panukala bago mag-eleksyon. Tingin ko kayang-kaya pa, no? Kasi pasado na yan sa House, inaantay na lang natin yung sa Senate. Ang intindi ko ay may committee report na. So, and I think may panahon para ma-approve ng Senate ngayong Enero, hopefully, no? At tingin ko after that, kaya na nating maisabatas yan. Pareho namang pabor ang Department of Education at COMELEC sa panukala. Una nang sinabi ng DepEd na hindi kukulangin ng mga gurong aaktong BEI sa halalan dahil 300,000 lamang sa mahigit na 600,000 public school teachers sa buong bansa ang kailangang magtrabaho para sa halos 100,000 clustered precincts. Samantala, wala namang matatanggap na dagdag na honorarya ang mga gurong magseserbisyo sa halalan. Mananatiling 4,500 pa rin ang benepisyong matatanggap ng mga BEIs. Katwiran ng poll body, wala silang pondong nakalaan upang itaas ang honorarya ng mga guro. Walang budget na binigay ang Kongreso. Gusto sana namin mas malaki ibigay pero walang additional budget. Ngunit sa Resolution number 10031 ng COMELEC, 30 milyong piso ang inilaang pondo ng komisyon bilang kompensasyon sa mga tauhan nito pati sa ibang empleyado ng gobyerno kasama ang AFP at PNP na masasawi, masusugatan o magkakasakit sa pagtupad ng kanilang trabaho sa halalan. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Bilang bahagi ng ipatutupad na seguridad sa pagsisimula ng election period sa Enero 10, maglalagay ng mas maraming COMELEC checkpoints sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Maglalatag na ang Philippine National Police ng mas maraming COMELEC checkpoint sa iba't ibang lugar sa bansa simula sa Lunes, January 10. Ito'y bilang bahagi ng paglalatag ng seguridad sa pagpasok ng election period mula January 10 hanggang June 8, 2016. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, magiging mas madalas at mas marami ang checkpoint kumpara sa karaniwang araw. Sinabi pa ng opisyal na base sa police operational procedures, dapat ay nasa maliwanag na lugar ang checkpoint. Minamando ng PNP official, may signage, may mobile patrol, naka-uniforme ang mga pulis at may COMELEC representative. So ito yung mga nakikita nating supposedly based on the operational procedures na dapat ang isang checkpoint is a legitimate checkpoint established by the Philippine National Police. Kaya naman, pakiusap ng PNP sa mga motoristang madadaan sa checkpoint na magkusa ng ibaba ang bintana at buksan ang ilaw sa loob ng sasakyan upang madaling makita ng mga pulis. Nilinaw naman ng general, maling pabuksan ang trunk ng sasakyan o pababain ang driver lalo na at wala namang violation. We emphasize that the checkpoints or the search is only visual search. That means na hindi pwede kayo i-compel na buksan yung mga pinto nyo or buksan yung mga trunk nyo. Panawagan naman ni Mayor sa publiko, kuhanan ng video o litrato ang sinumang pulis na mang-aabuso sa checkpoint o hindi naaayon sa kanilang operational procedure. We have already now the technology, meron tayong videos, meron tayong camera, nasa cellphone natin. You can take videos and inform us so that we can correct whatever defects we have on the ground and also sanction. Paalala rin ng general, mahigpit nilang ipatutupad ang gun ban simula sa Lunes at tanging ang mga law enforcer na naka-duty lamang ang papayagang magdala ng baril tulad ng mga tauhan ng PNP at AFP. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Maglalabas naman ang Department of Trade and Industry at Department of Health ng mga guidelines para sa maayos at ligtas na paggamit ng hoverboards. Ito ang balita ni Joe Anano.
Muling maglalabas ang Department of Trade and Industry at Department of Health ng Joint Advisory hinggil sa maayos at mas ligtas na regulasyon sa paggamit ng hoverboards. Ito'y matapos na maging kontrobersyal ito dahil sa issue ng safety standards. Ang hoverboard ay isang uri ng self-balancing na laruan na may 2 gulong at ginagamitan ng lithium-ion battery. Nagkakahalaga ito ng mula 15,000 hanggang 22,000 pesos. Kamakailan lamang ay nagsagawa ng pagpupulong ang DTI at DOH kasama ang ilan pang mga eksperto na nakakaalam sa aspetong teknikal ng hoverboards at tinalakay ang safety issues nito. Kanina inanunsyo ni DTI Undersecretary Vic Dimagiba na nakatakda silang mag-issue ng komprehensibong gabay o comprehensive guidelines para sa ligtas na paggamit ng naturang laruan. Nakapaloob sa guidelines ang pag-obliga ng pagsusuot ng knee pad, elbow pad at maging bike helmet para sa kaligtasan ng gagamit nito. We will encourage consumers to also use hoverboard with the appropriate accessories that goes with it. Bukod pa rito, ipinag-utos rin ng DTI at DOH sa mga hoverboard trader ang paglalagay ng mas maayos na labeling para mas maunawaan ito ng mga mamimili. Now, those already in the market, meaning those that are for sale, not yet sold, we shall require the traders to put the appropriate labeling. Now, for those already bought by your children, by your brothers or sisters, then we shall also, part of the advisory will be a very strong recommendations on proper usage. Noong nakaraang buwan lamang ay nag-issue ang DTI at DOH ng Joint Advisory na nagbababala sa mga magulang na huwag bilhan ang kanilang mga anak ng hoverboards kung ito ay nasa 14 na taong gulang pababa. Kaugnay ito ng mga nauna nang napabalita sa ibang bansa na nirecall ang mga hoverboard dahil sa mga naganap na aksidente. Target na matapos ng DTI at DOH ang comprehensive guidelines sa mga susunod na linggo. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. Susunod sa ito ang balita. Mama Sapano Committee Report, hindi na babaguhin kung walang bagong ebidensya. Kongresista nanawagan sa liderato ng House of Representatives na ilabas muna ang committee report sa Mama Sapano Incident Investigation bago pagbotohan ang BBL. Nagbabalik ang ito ang balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa EDSA Quezon Avenue. Itong balita ni Monokson Live. Mon, kamusta na ang daloy ng trapiko dyan? Magandang gabi, Attorney Reg. Katatapos lamang ng ulan at medyo mukhang makakaapekto ito sa daloy ng trapiko, lalo na ang mga tao ay maraming gumagamit ng sakyan kapag ganitong umuulan. Pero mabuti na lang matuminto na yan. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic sa oras na ito. Ito nakikita nyo ngayon na intersection ng EDSA Quezon Avenue at sa ngayon ay nagkakaroon na ng konting delay dahil sa palitan ng stop and go. Sa mga bibiyahe po pa southbound dyan sa may area ng EDSA going po ng Cubao, medyo makakaranas po tayo ng pagbagal dyan pa lamang sa may Mother Ignacia, going po ng Nia Road dyan sa may Kamuning area, lalo na po sa may area ng Cubao. Mas mabigat po ang traffic dyan sa loob ng yellow lane na kung saan ay siksikan po itong mga bus. Pero itong kabilang lane na para sa mga private na mga sasakyan ay bahagya namang umuusad going po dyan sa may area ng Farmers. Medyo moderate to heavy po dyan sa may tatapat ng Campo Crame, lalo na kung kayo ay malapit na sa may Annapolis going po ng Connecticut at dyan lalo na sa may Ortigas area going po ng Rosario Pasig. Pero itong flyover Ortigas
going po ng Mega Mall southbound lane, wala po masyadong maging problema. Subalit kung kayo ay malapit na sa may crossing, mabagal po ang flow ng traffic hanggang makarating kayo ng Boni. Diyan sa may area naman ng Pioneer, Orense, tuloy-tuloy sa Buendia at Ayala hanggang makarating na po diyan sa may area ng TAPS sa Pasay. Sa mga babalik naman po ng QC, magmula dyan sa may Pasay area, pagbaba pa lamang po ng Magallanes Interchange, makakaranas po kayo ng kaunting pagbaga, lalo na sa may tapat ng Ayala at ng Buendia. Moderate to heavy na rin po ang Orense, Guadalupe hanggang makarating po kayo dyan sa may Pioneer, at slow moving na rin ang mga sasakyan until Shaw at dyan sa may Mega Mall. Bahagya pong uusad sa may Ernest Ortigas flyover, subalit mabagal na pong muli sa may White Plains hanggang sa may area po ng dyan sa may Main Avenue going po ng Cubao, at luluwag lamang makalagpas po ng NEPA Q-Mart. Subalit kung kayo ay malapit na sa may North Ave going po ng Muñoz, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan sa oras na ito. Attorney Reg, kapag ganitong umaambon, no? Kasi ang mga kalsada kapag naambunan, itong mga alikabok sa lansangan ay nagiging putik. Hindi kagaya kapag sobrang lakas ng ulan, nawawash out po yung mga alikabok na yan. Pero kapag ganitong mahina lang ang ulan, nagiging putik yan. Kaya mas madulas po ang mga lansangan kapag umaambon lamang. Payo po natin sa ating mga kababayan na sana wag masyadong mabilis magpatakbo, lalo na po dyan sa mga main roads, particular itong Commonwealth area na hindi naman masyadong traffic. Pero sa EDSA ay hindi naman po masyadong makapagpatakbo ng mabilis dahil sa traffic. So paalala po, hanggang alas 7 po number coding, bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyan may plate number tatapos sa 7 at 8. Yan ang ating traffic update. Balik sa Attorney Reg. Maraming salamat, Monokso. Nag-uulat ang live mula sa panulukan ng EDSA at Quezon Avenue sa Quezon City. Samantala, nagpahayag ng pangamba ang Department of Foreign Affairs o DFA na kung hindi mapipigil ang China sa mga aktibidad nito sa South China Sea, ay mauuwi ito sa pagpapatupad ng Air Defense Identification Zone o ADIZ sa lugar. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nagsagawa ng panibagong aktibidad ang China sa West Philippine Sea kamakailan lang. Nagsagawa ito ng test run sa Farrer Cross Reef kung saan 2 civilian planes ang nag-opine landing sa artificial island na tinayo doon. Tulad ng ilang beses nang ginagawa ng China sa West Philippine Sea, hindi ito katanggap-tanggap ayon sa Department of Foreign Affairs. Sinabi ni DFA Secretary Albert Del Rosario kapag hindi challenge ang mga aktibidad ng China sa South China Sea at nagpatuloy ito, maaari itong humantong sa pagpapatupad ng China ng Air Defense Identification Zone o ADIZ. Sa pamamagitan ng ADIZ, mamomonitor at nakokontrol ng bansang nagpapatupad nito ang mga aircraft na nais pumasok sa nasasakupan nito. The other concern that we have is that if this is to happen and if this is not challenged, we will have a situation where China will take the position that ADIZ could be imposed, and whether this is done in terms of a de facto basis or whether it is official. Of course, this will be deemed as unacceptable to us. Nauna nang nagpatupad ng ADIZ ang China sa East China Sea na labis na ikinabahala hindi lamang ng mga bansang nasasakupan nito tulad ng Japan at iba pang kalapit na bansa. Paliwanag ng DFA, susunod ang Pilipinas sa magiging desisyon ng Arbitration Court sa kaso ng bansa laban sa China. Umaasa rin ang Foreign Affairs Department na ganito rin ang gagawin ng China anuman ang maging desisyon ng Arbitration Court. There must be a rule of law in this world, otherwise you will have chaos. And our view is that China should find a way to in their desire to be a world power, to behave like a responsible state, and also with that we would expect that they would have a respect for international law. Sinabi naman ni Vice Admiral Lopez na pag natapos na ang reclamation ng China sa 7 reefs sa West Philippine Sea, inaasahan ang mas maraming pagpapatrolya ng China sa lugar. Ang concern natin ito siyempre may embolden sila to come up with more patrols in the area.
Sa ngayon ay may binubuo na panibagong protesta ang Pilipinas laban sa China kaugnay ng mga ginagawang aktibidad dito sa West Philippine Sea. Hinikayat naman ng bumibisita sa bansa na si UK Foreign Minister Philip Hammond ang mga bansang sangkot sa South China Sea dispute na huwag gumawa ng anumang hakbang na magpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi rin ito na dapat magkaroon ng freedom of navigation at overflight sa mga lugar tulad ng South China Sea. Freedom of navigation and overflight are non-negotiable. They are red lines for us. We will maintain the position that we as an international maritime and trading nation enjoy freedom of navigation and overflight in the South China Sea. We expect to continue to exercise those rights. Bagamat sinabi nito na wala itong kinakampihan o sinusuportahan ng anumang bansa sa sea dispute, marapat na sundin ang international law. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. Itinalaga na ni Pangulong Benigno Aquino III ang Deputy Executive Secretary ng Office of the President na si Attorney Ronaldo Heron Jr. bilang bagong hepe ng Bureau of Immigration kapalit ni dating Commissioner Sigfrid Mison. Ayon sa Malacanang, wala pang detalye sa pagkakatalaga ni Pangulong Aquino kay Attorney Heron sa ahensya. Ang naipahiwatig sa atin ay yun lamang hinggil sa opisyal na paghirang na isagawa kahapon, kaya meron na tayong bagong BI commissioner. At tinukoy natin ito noong mga nakaraang araw na yung performance ng BI commissioner ay subject sa evaluation ng Department of Justice. Sa iba pang balita, ipinahayag ni Senator Grace Poe na walang babaguhin sa Mama Sapano Committee report kung wala namang bagong ebidensyang nalalabas sa reinvestigation ng Senado. Ito ang balita ni Brian De Paz. Kumpiyansa si Senador Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, sa kanyang committee report sa Mama Sapano Incident Probe. Ayon sa senadora, hindi na niya babaguhin ang maayos, makatarungan at patas na ulat kung wala namang bagong ebidensya na lalabas sa muling pag-iimbestiga ng Senado sa Mama Sapano Incident. Ayon kay Poe, hinihintay pa niya ang pasya ng mga senador kung sino ang sa tingin nila'y maaring ipatawag sa hearing. Samantala, sa pahayag ni Senate President Franklin Drilon, sinabi nito na sa muling pagbubukas ng investigasyon sa Mama Sapano Incident ay magkakaroon ng pagkakataon na magtanong si Senator Juan Ponce Enrile upang lumabas ang katotohanan ay susuportahan nila ito. Pagtitiyak ni Drilon sa publiko, nakatutok pa rin sila sa mga panukalang batas na prioridad ipasa. Halimbawa nito ang panukalang Bangsamoro Basic Law at Salary Standardization Law 4. Umaasa si Drilon na hindi magiging balakid ang muling pagbubukas ng Mama Sapano Probe sa kanilang ibang gawain bilang mambabatas. Isinantabi naman ni Senador Bongbong Marcos, chairman ng Committee on Local Government, ang isyu ng pamumulitika sa pagbubukas muli ng Mama Sapano Probe. Ginagamit ng mga senador. Ang nag-motion dyan ay si Senator Enrile. Sumang-ayon lang yung mga ibang senador, kasama na ako doon. Wala namang political agenda Senator Enrile, hindi na siya tumatakbo. Sa panig naman ng Malacanang, marami nang nagawang investigasyon ukol sa Mama Sapano Incident. Ngunit sana ay huwag kalimutan na mabigyan ng katarungan ang mga biktima. Batid natin na noong panahong sinisiyasat ito ay nagkaroon na rin ng malawak na talakayan niya. No? Iba't ibang mga pagsisiyasat ang isinagawa. Merong BOI, yung PNP, pati yung Commission on Human Rights. Meron din silang ginawang pag-aaral. Yung MILF, meron din silang report. Yung House of Representatives, kalalabas lang ng kanilang ulat. Yung Department of Justice naman, meron ng mga sinisiyasat na mga individual na implicated doon sa kaganapan sa Mama Sapano. Kaya't ang mahalaga dito sa lahat ng ito ay malaman yung katotohanan at magawaran ng katarungan. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.
Samantala, nanawagan naman ang isang kongresista sa liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso na ilabas muna ang committee report sa Mama Sapano Incident Investigation bago pagbotohan ang proposed Bangsamoro Basic Law o BBL. Ito ang balita ni Grace Cassie. Mag-iisang taon na mula nang mapatay ang 44 na miyembro ng Special Action Force ng Philippine National Police sa Mama Sapano, Maguindanao. Subalit hanggang ngayon, wala pa rin committee report na inilalabas ng House Committee on Public Order and Safety at Committee on Peace and Reconciliation. At sa muling pagbubukas ng sesyon sa January 18, agad isusulong ng liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang period of amendments at botohan sa proposed BBL. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, miyembro ng Makabayan Bloc sa Kamara, ang committee report ang dapat na pagbasihan ng mga kongresista sa pagboto sa BBL. Sinabi pa nito na dito malalaman kung dapat pang ituloy ang pagbuo sa Bangsamoro Autonomous Region at ang pagbibigay ng kapangyarihan dito. Siyempre, kasi yun ang pagbobotohan eh. Ano ang pagbobotohan kung walang report ang committee? So kailangan talaga may report. Samantala, ang mga kongresistang kabilang sa Saturday Group sa lower house ay maglalabas ng kanilang bersyon ng committee report. Nakapaloob dito ang kanilang rekomendasyon upang hindi na maulit pa ang pangyayari bilang mga dating sundalo at pulis. Ayon naman sa Malacanang, nasa pagpapasya na ito ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ang mahalagaan niya ay maisabatas ng naaayon sa konstitusyon ang BBL. It's up to them if they want to wish to publish the report. It's far from us to comment on the whether they should put out the report. It's their call to put out their committee report. Grace Casen, UNTV News, Worldwide. Sa kapapasok lamang na balita, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada na makalaya sa kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. Kinumpirma ito ng abogado ni Senator Estrada na si Attorney Alexis Abastilla Suarez. Anila kakatanggap lang nila ng kopya ng resolusyon ng Sandigan Bayan at tumanggi munang magbigay ng komento hanggat hindi napapag-aralan ang basihan ng korte sa naging desisyon. Si Senator Estrada ay kalawang mambabatas na hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa dahil sa pagkakadawit sa pork barrel scam. Ayon sa impormasyon ng kaso, mahigit 183 million pesos anya ang nakamal na senador at mga kapwa-akusado mula sa pag-eendorso ng kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF sa mga peking NGOs. At sa ibang balita, naghain na ng kanilang comment ang Commission on Elections o COMELEC sa mga petisyon ni Senator Grace Poe sa Korte Suprema. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Walang naging aksyon ang Korte Suprema sa hiling ng COMELEC na bigyan sila ng 5 araw na extension upang sumagot sa mga petisyon ni Senador Grace Poe. Kaya't humabol na sa deadline ngayong araw ang komisyon upang maisumite ang kanilang comment sa apela ni Poe sa kanilang desisyon. Mismong si Commissioner Rowena Guanzon ang naghain ng sagot ng COMELEC at pinanindigan ang pagkansela sa Certificate of Candidacy ni Poe. Iginiit ng COMELEC na hindi nagtapat si Poe tungkol sa kanyang residency at citizenship kaya't kailangan nilang kanselahin ang COC ng senadora ayon na rin sa batas. We are submitting that her certificate of candidacy is cancelled for the reason that she committed material misrepresentation and that she deliberately attempted to mislead the electorate na hindi siya natural-born citizen at wala siyang 10-year residency, pero yun po ang nakasaad sa kanyang sinumpaang Certificate of Candidacy. Sinabi rin ni Guanzon na walang pagmamalabis sa kapangyarihan ng COMELEC nang sabihin itong hindi natural-born citizen si Poe. Sinunod lamang anya ng komisyon ang nakasaad sa saligang batas. Wala po sa saligang batas na ang founding ay natural-born citizen. Sumusunod lang po ang Commission on Elections sa saligang batas at sa katungkulan namin ayon po sa Omnibus Election Code. Samantala, nagdesisyon na ang COMELEC en banc na sina Guanzon at Commissioner Arthur Lim ang kakatawan sa COMELEC sa oral arguments sa Korte Suprema sa January 19. Kaugnay ito ng pagtanggi ng opisina ng Solicitor General na depensahan ang COMELEC.
Ito'y dahil una ng kinatigan ng Solicitor General ang posisyon ng Senate Electoral Tribunal na isang natural-born Filipino citizen si Po. Meron po kaming separate na ipa-file na motion na kung maaari po lamang mag-grant ng Supreme Court na mas maaga kasi nga po yung balota natin, ang Commission on Elections ay mag-imprinta ng balota sa around February 2021. So sana nga po matapos na ito para naman fair naman po sa lahat ng parties. Lalo na po sa respondent. Posible namang talakayin ng Korte Suprema ang musyon ng COMELEC sa pagbabalik ng kanilang anbang session sa Martes. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Mahigit 2,000 piso lang ang nakuha ng Sheriff ng Sandigan Bayan sa mga bank account ni dating Chief Justice Renato Corona at ang kanyang asawa na si Cristina. Ayon sa ikalawa at ikatlong report ng Sheriff's Office, 615 pesos na lang ang nilalamang ng bank account ng mag-asawa sa Banco de Oro o BDO habang 2,158 pesos naman sa kanilang land bank account. Maliban sa mahigit 2,000 piso na ito, mayroon ng naunang 7,574 na nakuha ang Sandigan Bayan mula sa 2 bangko ni na Corona, pati rin sa isang condominium unit sa La Visa, Quezon City. Kung isusuma total ang halaga ng condo unit, 7,574 at itong nadagdag na mahigit 2,000, kulang pa rin ang forfeited assets na 130 million na dapat makuha kina Corona. Ang forfeiture case ito laban kay Corona at sa kanyang asawa na si Cristina ay nag-ugat sa umunoy pag-abuso ng mag-asawa sa kanilang kapangyarihan upang magkamal ng iligal na pondo mula sa gobyerno. Maliban dito, nahaharap din sa kasong perjury si Corona dahil sa hindi pagdeklara ng tamang Statement of Assets, Liabilities o Net Worth o SALN noong Chief Justice pa ito ng bansa. Itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa January 20 ang paglilitis sa kasong plunder ni Janet Lim Napoles at Attorney Gigi Reyes. Kinansela ng korte ang January 13 at 15 hearing dahil hindi maaaring humarap sa korte si State Witness Ruby Tuazon dahil sa pending petition ni Reyes sa Korte Suprema. Si Reyes sana ang unang tatayong testigo ng prosekusyon sa paglilitis. Hindi naman kinatigan ng Sandigan Bayan na mosyon ni Reyes na suspendihin ang paglilitis dahil wala naman itong natanggap na TRO mula sa Korte Suprema. Samantalang bibigyan desisyon pa ng Anti-Graft Court ang kahilingan nitong mabawasan ang araw ng paglilitis. Nahaharap si Reyes at Napoles sa kasong plunder, kaugnay ng PDAF scam. na 36 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Ilang Pilipino naiipit sa nangyayaring tensyon ngayon sa Saudi-Yemen border. Ano meron? Ganda yata ng ngiti mo, ha? Wala po, kuya. Wala. Ano yan, love letter? Kuya. Siya na ba? Opo. Kilatisin mo munang mabuti. Puso? At isip. Luma na? Opo, tay. Alam mo, kung pipili ka ng kapalit niyan, dapat yung mas matibay. Yung maaasahan mo, umulan man o umaraw. Pero di ba tay, pare-pareho lang po yung mga sapatos?
Hindi anak. Pare-pareho man silang pangsapin ng paa, magkakaiba ng katangian ng mga yan. Kaya nga dapat matuto kang pumili. Magkano ba tong pork chop mo per kilo? Magkano naman ba yung inyong mga unan? Eh, itong mangosteen naman, how much ate? Uy, samahan nyo ko araw-araw sama-sama nating suriin kung magkano na ba ang ating mga pangunahing bilhin sa palengke. O, di ba? Araw-araw po yan sa Good Morning Kuya. Dito lamang po yan sa UNTV. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, makararamdam ba kami ng mas malamig na temperatura? Magandang gabi, Atty. Reggie, sa ating mga kasambahay. Medyo lumalakas itong northeast monsoon o yung amihan at maaari na sa mga susunod na araw, lalo na sa ating weekend, ay mas lumamig pa itong ating maranasan temperatura, lalo na sa umaga. At merong gale warning ngayon ang pag-asa na inilabas dyan sa may seaboards ng Northern Luzon. Yung Northern Seaboards ng Northern Luzon, delikado para sa mga maglalayag yung baybayin na yan, Atty. Reggie. Kaya pala handa ng sweater ni Angela. Sige rin, ibigay mo ng kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras yung amihan. Nakaka-apekto po ngayon sa may Northern Luzon. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Cagayan Valley, Aurora at Quezon, makakaranas po ng mahinang mga pagulan. May mga pag-ambon din po na maranasan sa Cordillera, Ilocos Region at sa may area po ng Central Luzon. Sa Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas din po ng isolated thunderstorms. Sa Quezon City, bukas po maaaring maitala ang temperaturang 31 degrees Celsius, gayon din sa Metro Gigaraw at dyan po sa may area ng Puerto Princesa City sa Palawan. Sa Baguio naman po is 13 to 23 degrees Celsius. Ang Visayas area makakaranas din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papurin at meron pong papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City at Tacloban, hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong maitala ng temperatura bukas at 32 degrees Celsius sa may area po ng Metro Cebu. Ang area naman po ng Mindanao ay partly cloudy to cloudy skies at meron din pong isolated thunderstorms. Sa Cagayan de Oro City hanggang 31 degrees Celsius ang maaari pong maitalang temperatura. Diyan po sa Metro Davao 33 at sa may area naman po ng Zamboanga City hanggang 34 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 6:23 a.m. Ang ating naman pong sunset, 5:42 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Sa ibang balita, umani ng kabi-kabilang batiko sa international community ang isinagawang nuclear bomb testing ng North Korea kahapon. Ito ang balita ni Eric Ferrer. Mariing kinundina ng international community ang ginawang nuclear test ng North Korea. 성공적으로 진행되었다. Kahapon ay kinumpirma ng Pyongyang na nagsagawa ito ng hydrogen bomb testing sa hilagang bahagi ng Korea na nagdulot ng magnitude 5.1 na lindol. Ayon sa Amerika, kinukumpirma pa nila kung totoong hydrogen bomb nga ang pinasabog ng North Korea. The U.S. government position is that it was a nuclear test, but nothing we've seen so far backs up the claim that this was a hydrogen bomb. Sinabi ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon na malaking banta sa seguridad ng mga bansa sa rehiyon ang nuclear testing ng North Korea. This test once again violates numerous Security Council resolutions despite the united call by the international community to cease such activities. It is also a grave contravention of the international norm against nuclear testing. I demand the DPRK cease any further nuclear activities and meets its obligations for verifiable denuclearization. Ayon sa United Nations Security Council, gumagawa na sila ng panibagong sanction laban sa North Korea.
The members of the Security Council also recalled that they have previously expressed their determination to take Nanawagan ng tulong sa pamahalaan ng Pilipinas ang mga OFW na naipit sa sagupaan ng Saudi-led coalition at Iran-backed Houthi rebels sa Saudi Arabia-Yemen border. Ito ang balita ni Mario Escoto. Patuloy ang bakbakan ng Saudi-led coalition at Iran-backed Houthi rebels sa border ng Saudi Arabia at Yemen. Noong nakaraang linggo lamang, iniulat ng Saudi Press Agency na matagumpay na na-intercept ng Saudi Air Defense Forces ang isang Scud ballistic missile na hinihinalang pinakawalan ng Houthi militia. Ilan lamang ito sa mga ballistic missiles na pinalilipad ng mga rebelding Houthi nitong mga nakalipas na araw. Dahil sa nangyaring kaguluhan, ilang Pilipino na nagtatrabaho malapit sa border ang nangangamba na sa kanilang kaligtasan. Ayon sa isang OFW na nagtatrabaho sa Najran, halos araw at gabi niya naririnig ang mga putukan at pagsabog. Dito ngayon, talagi kaming tumitiis sa bomba, araw-araw, gabi. Hindi masyado kami makatulog sa lakas ng pagsabog. Ayon naman sa isa nating kababayan, bagamat mapanganib na ang sitwasyon nila, hindi pa rin sila makapagdesisyon na lumikas sa lugar. Sa totoo lang po, kung ang tatanungin niyo po, yung pangamba namin para sa aming buhay, talagang planong lumikas. Ang kaso po, paano po kami lilikas kung ang sitwasyon naman namin naaabutan sa ating bayan, mas masahol pa sa kamatayan. Panawagan ng isang OFW na matulungan sila ng gobyerno ng Pilipinas. Gusto natin nga ipaabot to sa embahada na bigyan ng aksyon ng mga Pilipino dito kasi marami kami dito na lalo na doon sa bayan, sa mga ospital, marami na talagang Pilipino nga gustong umuwi. Ayon kay Philippine Consulate General to Jeddah Vice Consul Alexander Joseph Estomo, sa ngayon ay wala pang inilalabas na alert level para sa Filipino community sa Najran. Sa kabila nito, patuloy naman anya ang sinasagawa nilang information drive sa mga nararapat gawin ng mga Pilipino sakaling maipit na sa gulo. Sakali namang lumala na ang sitwasyon, may inihahanda na rin ang konsulado upang makatulong sa ating mga kababayan. Magtalaga po talaga ng isang crisis management team o mga tauhan po ng consulate na magmo-monitor closely para makipag-coordinate po sa mga Filipino community at saka sa mga employers po ng mga kababayan natin doon. At kung kinakailangan po ay magbigay po ng ayuda sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong. Binigyan rin ng payo ni Vice Consul Alexander ang ating mga kababayan na nagnanais ng umuwi sa Pilipinas. Ang pwede pong gawin ng ating mga kababayan, pwede naman po silang mag-file ng resignation. Kailangan na po talaga nilang ipaalam din po sa kanilang mga employers formally yung kanilang concern at makipag-coordinate po sila sa kanilang mga recruitment agencies kung meron at sa Polo OWA po para maayos po yung kanilang pagkuha ng final exit visa at makauwi sa Pilipinas. Or maayos po yung kanilang transfer kung yun po ang gusto po nilang mangyari. Sa tala ng Konsulado ng Pilipinas sa Jeddah, may mahigit 5,000 Pilipino ang nagtatrabaho ngayon sa estado ng Najran at Jisan. Mula rito sa Jeddah, Saudi Arabia, Mario Escoto, UNTV News, Worldwide. Libo-libong residente ang inilikas bunsod ng nararanasang matinding pagbaha sa Cochabamba, Bolivia. Samantala, nag-alay ng commemorative plaque ang mamamayan ng France bilang paggunita sa mga biktima na nangyaring pag-atake sa Charlie Hebdo magazine at Jewish supermarket. Yan at iba pang balitang abroad sa ulat ni March Navarro. Sa France, ginugunita ng bansa ang unang taon ng pang-aatake sa tanggapan ng satirical magazine na Charlie Hebdo at sa Jewish supermarket sa Paris. Sa pangunguna ni French President François Hollande, nagsagawa ng tribute sa mga nasawi sa pamamagitan ng paglalagay ng commemorative plaque sa 2 lugar. Umaabot sa 17 tao ang namatay sa 2 pag-atake. Naglabas din ng espesyal na edisyon ang magazine na may caption na "The killer is still out there."
Sinabi ng managing director ng magazine, walang nagbago simula nang mangyari ang pag-atake, bagamat nangungulila sila sa mga kasamahang nagbuwis ng buhay. Hindi rin natinag ang magazine sa pang-aatake ng terorista, ngunit mas naghigpit na sa kanilang seguridad. Hanggang ngayon ay nagluluksa pa rin ang bansa sa pinakahuling malagim na terror attack noong Nobyembre ng nakaraang taon na ikinasawi ng 130 individual. Sa Iraq, libo-libong Iraqis ang nagprotesta sa Central Baghdad upang hilingin sa gobyerno na putulin na ang ugnayan nila sa Riyadh. Ayon sa mga Shiite demonstrator, nais din nila na alisin na sa pwesto ang mga politiko sa bansa na may kaugnayan umano sa Islamic State. Nagsimula ang hidwaan ng Iran at mga kaalyadong bansa sa Saudi Arabia matapos na bitayin ang Shiite cleric na si Nimir al-Nimir. Pinutol ng Saudi Arabia at ng mga kaalyado nitong bansa ang diplomatic relations sa Iran matapos ang pang-aatake sa Saudi Embassy sa Tehran. Siniguro naman ni Iraqi Foreign Minister Ibrahim al-Jaafari na nasa ligtas na kalagayan ang mga empleyado ng embahada ng Saudi sa Baghdad. At sa Bolivia, libo-libong pamilya ang inilikas bunsod ng nararanasang matinding pagbaha dala ng malakas na ulan dahil sa nararanasang El Niño phenomenon. Ayon sa Civil Defense Department ng Bolivia, nasa 15,000 pamilya sa 72 syudad sa Cochabamba ang naapektuhan. Umapaw ang mga ilog dahilan upang malubog ang maraming bahay sa baha. Ilang kalsada na rin ang hindi na madaanan dahil sa mudslides. Sa pagtaya ng mga meteorologist, patuloy na makararanas ng malalakas na ulan ang ilang bahagi ng Andean Nation hanggang Marso. Dahil dito, naghahanda na ang gobyerno ng Bolivia sa inaasahang pagtaas ng waterborne diseases. Marge Navarro, UNTV News Worldwide. Balikan naman natin ang mga balita sa loob ng bansa. Nagsimula na ngayong araw ang public interview sa mga kandidato bilang mahistrado ng Korte Suprema. Tinutulan naman ang nominasyon ni Justice Secretary Benjamin Caguioa dahil sa umano'y questionabling order na inilabas ito sa pag-aalis ng kapangyarihan kay dating Immigration Commissioner Siegfried Mison. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Inumpisahan na ng Judicial and Bar Council ang pagkilati sa mga kandidato na nagnanais maging pinakabagong maestrado ng Korte Suprema, kapalit ni Associate Justice Martin Villarama Jr. na magre-retiro na sa January 16. Sumailalim sa pagtatanong ng JBC ngayong araw sina Attorney Joe Santos Bisquera, Attorney Cinchuna Cruz Gonzales, Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang, Deputy Ombudsman Gerard Mosquera, CA Associate Justices Apolinario Broselas Jr. at Rosemary Carandang, Sandigan Bayan Associate Justice Maria Cristina Cornejo at si Justice Secretary Benjamin Caguioa. Sakaling siya ang may talaga sa pwesto, hindi umano siya magpapa-impluensya at tatanaw ng utang na loob sa kanino man kahit pa kilala siyang kaklase ni Pangulong Aquino. Ngunit nang tanungin tungkol sa kaso ng Disbursement Acceleration Program o DAP, agad na sinabi ng kalihim na hindi siya sang-ayon sa desisyon dito ng Korte Suprema. Hindi niya dapat makasuhan ang Pangulo kaugnay ng DAP dahil ginawa lamang nito ang sa tingin niya ay nararapat sa paglilipat ng pondo. Sinagot din ng kalihim ang pagtutol sa kanyang nominasyon bilang maestrado ng Korte Suprema. Isang sulat ang natanggap ng JBC mula sa isang Ricardo Binamir at hinihimok ang konseho na suriin kung ano ang dahilan ng kalihim sa inilabas nitong kautusan na umano'y naglilimita sa kapangyarihan ni dating Immigration Commissioner Siegfried Mison. Sa kanyang Department Order No. 911, inilipat umano ni Caguioa kay Associate Commissioner Gilberto Repizo ang mga kapangyarihang dapat ay hawak ni Mison. Kabilang na dito ang kontrol sa pagpasok at paglabas ng mga dayuhan at ang pagkulong sa mga undesirable alien. Nanindigan naman ang kalihim sa kanyang inilabas na mga kautusan. It took issue with the department order that I had issued that granted Commissioner Repizo power over border control. What a lot of people don't know is that order merely extended that power. The original grant, if I'm not mistaken, of that power was a delegation of authority from Commissioner Mison himself. No? So he delegated it to Mr. Repizo, and Commissioner Repizo did a very good job in IPEC because nothing untoward really happened. And therefore, in my discretion as Secretary of Justice, I merely extended that. Of course, always subject to my recall whenever I felt that I
it needed to be recalled. Sinabi pa ng kalihim na pinare-review na niya sa mga prosecutor ng DOJ ang rekomendasyon ng NBI laban kay Mison at 17 iba pa kaugnay ng umano'y pagtakas ng puganting Koreano na si Cho Seong-dae. Well, I have to throw it to my prosecutors to make their own evaluation. Correct. Especially since I think what the NBI report was referring to was an administrative liability, and since he's no longer the commissioner, so that might be a moot question. Tiniyak naman ni Kagiwa na bibigyan ng pagkakataon si Mison upang madinig ang kanyang panig. Sinabi naman ni Mison sa isang pahayag na handa siyang harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Roderick Mendoza, UNTV News, Worldwide. Nagsimula nang pumasok kahapon sa eskwelahan ang British throne third in line na si Prince George. Ang panganay na anak ng Duke and Duchess of Cambridge ay mag-aaral sa nursery sa West Acre Montessori School sa Norfolk, England, malapit sa Amner Hall kung saan nakatira ang pamilya. Hiniling sa press na igala ang privacy ng batang prinsipe at ng kapatid nitong prinsesa. Isinapubliko naman ng Duchess of Cambridge ang 2 larawan ng prinsipe na nakatayo sa labas ng nursery. Ipinasilip na ni Miss Universe 2015 Pia Alonzo Wurtzbach ang kanyang New York apartment. Inaabangan na rin ang pagbabalik ng Filipina Miss Universe sa 3rd week ng January. Ito ang balita ni Bianca Dava. Welcome to my New York City apartment. Matapos ang sunod-sunod na television interview nitong mga nakaraang araw, ipinakita naman ngayon ni Miss Universe 2015, Pia Alonzo Wurtzbach, ang kanyang New York apartment. Sa programang Inside Edition, ipinasilip ni Pia kung gaano kaluwag at kaaliwalas ang kanyang unit na may bonus pang view ng pamosong Fifth Avenue. At bagamat pangarap niyang maging magaling na chef, wala naman anya siyang oras ngayon upang i-apply ang kanyang mga natutunan sa pag-aaral ng culinary arts. I don't really have the time to cook, although I am a culinary graduate. I love to cook. I also love to eat. Ipinakita naman ni Pia ang blue gown na gawa ng Filipino designer na si Albert Andrada. Katerno ito ng blue diamond na nasa Miss Universe crown, kaya naman ganun na lang ang kanyang pag-iingat dito. This is it, the gown I wore during the competition, the infamous blue gown. Samantala, nakatakda namang bumalik sa bansa si Pia sa January 23 kung saan magkakaroon ng engrandeng welcome parade para sa kanya. January 24 naman, nakatakdang humarap ang bagong Filipina Miss Universe sa isang grand press conference na susundan ng motorcade na inihanda ng Binibining Pilipinas Charities Incorporated sa January 25. At bilang pagbibigay pugay sa kanyang nakuhang karangalan para sa bansa, isang grand tribute rin ang inihanda para sa kanya sa January 28 sa Araneta Coliseum. Bianca Dava, UNTV News, Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier, balik sa inyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Talia, at yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahan ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.